Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Good morning po! Good morning po at good morning din po sa mga kasama po natin sa ating online stream. We are blessed to have each and everybody with us sa umagang ito po. And allow me to read a very familiar verse in Psalms 150 verse 6. Sabi po doon, "Let everything that breathes sing praises to the Lord." Praise the Lord. Ngayong umaga po naniniwala po ako na ang mga puso po natin ay handa po magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba doon, church? Pwede ba ngayong umaga bigyan mo ng mataas at malakas sa palakpak ang ating Panginoon? Can you praise the holy name of Jesus? Hey! Can you clap your hands for the Lord? Hallelujah, Lord God, we sing every praise to your name. Can you sing with me? Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Can you sing hallelujah? Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Church, can we sing one more time? Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Can you sing hallelujah? Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Pwede ba i-declare mo sa umagang ito? God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sing! God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sing! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Sing every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our glory. Hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Minsan pa i-declare natin ngayong umaga, God, my Savior. Yes! God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sing! God, my Savior. Hallelujah! God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He
worship with one accord. Every praise is to our God. Can you give your praise to Jesus? Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Can you give your best clap offering to Jesus? Hey! Pwede ba yung palakpak mo naman sa taas ang iyong kamay para sa Panginoon? Sino po dito ang pinalaya ni Lord? Can you hear a shout of amen? Can we sing? Whoa, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Can you declare this morning? Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. Pwede ba ngayong mag-itaas mo kayo sa Panginoon? We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Hallelujah. Can we sing His love rescued us? Whoa, your love has rescued me. Now I live in victory. Now all I can do is minsan pang itaas mo kamay sa Panginoon. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love it, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Hallelujah. Lord God, this morning we declare, whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Pwede ba ngayong umaga i-declare mo sa Panginoon? Whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Here to declare, whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Can you sing? Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. Sing! Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Clap your hands for the Lord. We sing, you are good. Ngayong umaga, i-declare mo sa Panginoon, you are good. Hallelujah. Oh, hallelujah,
Hallelujah, Lord God. You are so good, Panginoon. Ikaw ay mabuti sa aming buhay sa kahit anong panahon, sa kahit anong sitwasyon na nanatili kang mabuti, Panginoon. At sa umagang ito, Lord God, walang iba, Lord God, kaming sasambahin. Walang iba kaming pupurihin, Panginoon, kung hindi ang pangalan mo lamang. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na niligtas kami, Panginoon. Kaya ngayon, Lord God, we lift our hands, we raise our voice just to worship your holy name, for you are worthy of it all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing to the name of Jesus this morning. You're worthy, God. You're worthy, God. Can we sing? Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Can you sing this morning? All the heavens shout your praise. Oh God, you're worthy. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Can we sing to Jesus one more time? His beautiful name, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. He's the Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. You sing all the heavens, all the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, hallelujah, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every. Sing how wonderful, how wonderful, hallelujah, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name,
I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Can you sing that from your heart? And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sing that to Jesus. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hallelujah. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. How wonderful! How wonderful! How beautiful! Name above every name, exalted high. How wonderful! How beautiful! Jesus, your name, name above every name. Can you sing to Jesus? How wonderful! How beautiful! Name above every name, exalted high. How wonderful! How beautiful! Jesus, your name, name above every name. Jesus, your name, name above every name. Jesus, your name, name above every name. Jesus. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Can you sing to the Lord? Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. Can you sing this song? Thank you, Lord. You are beautiful beyond description. Oh, hallelujah. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen
see, Lord? Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Can you sing to God? Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. We sing to you, Lord. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. Hallelujah. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Oh God, we praise you. You were there. Oh God, you're worthy. Oh God, you're worthy. Hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dear God, we stand in awe, dear God, sa iyong kabutihan. We stand in awe in your goodness and your faithfulness in our lives. In every season, in every situation, dear God, you remain the same. So God, you're just so worthy of our praises. You're just so worthy of our worship. Dear God, sa umagang ito, Panginoon, dalangin ng aming puso ay ma-encounter ka, Lord God. Allow us to hear you. Allow us to understand your word, Panginoon, sa umagang ito. Let nothing, Lord God, hinder us to understand you. Lord God, whether we're here at the church physically, whether kami po ay nakikinig po ng service online, Lord God, let nothing hinder us. Lord God, break every chain, break every wall, Lord God, that would hinder us to hear you, understand you, and meet you today, Panginoon. And so, Lord God, you're just so worthy of our praises. And you're just so worthy of our worship, Panginoon. Be with us this morning, Lord. Allow us to fully encounter you in spirit and in truth. And we just carefully bring back all the glory, the honor, and the praises to your most holy name. And in Jesus' name we pray, amen and amen. Pwede mo bang ibigay yung mataas at malakas sa palakpak para sa ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah. Sige po, tayo po yung makakaupo na po. God bless you po. Purihin po ang Panginoon. Amen. Na napakabuti sa bawat isa sa atin. Ano po? If you believe that Jesus is good, can you shout amen? Amen. Matunog na amen po para sa ating Panginoon. Maraming salamat sa inyo worship team for ushering us into the presence of the Lord. So katatapos lang po ng long vacation. Nag-enjoy po ba kayo sa inyong bakasyon? Ayan. Sige po, taas po ang kanang kamay ng mga nakapagbakasyon. Ayan. Whether nakasalabas ng ating sa malayong lugar o sa malapit. Amen. So, nakapagbakasyon man po o hindi, ay tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, praise God. Dahil kayo po, ngayong umaga, tayo po ay magkakasama sa presensya ng ating Panginoon in worshiping Him.
Praise the Lord. And pwede po bang isa pang bigyan pa po natin ng isang mainam na clap offering ang ating Panginoon Jesus na napakadakila at mabuti sa bawat sa atin. Muli po, maraming salamat sa inyong presence ngayong umaga dito. Narito kayo in person at maging kayo po na kasama namin online. So tayo po ngayon ay nasa fourth part na ng ating tinatalakay na vision. At tayo po ay nandiyan na ngayon sa nagkakaisa, united. Pwede bang sabihin mo ang salita na ito? Nagkakaisa. So napakahalaga po na nagkakaisa, maging ito po ay sa company, in the home, and especially in the church. At ang message po nito ay binigyan ko ng pamagat na nagkakaisa, hindi nag-iisa. Yan. So mahalaga po na tayo po ay united at hindi po tayo gumagawa alone. So mahalaga po ang bawat sa atin as a church. At magandang makita po natin ang bagay na yan na ang bawat isa ay importante. Ano po? Pwede bang sabihin mo yan sa iyong katabi? Ikaw ay importante. Ikaw ay importante. Kaya huwag kang magpa-importante. Still, tayo po ay important part of the body of Christ. Tayo po muna ay manalangin. Father God, thank you so much sa iyong sweet and mighty presence, Lord, in our midst. Dito po sa gathering nito na yung mga anak. And thank you, Lord, for allowing us to gather in your name to worship you, Lord. And we ask, Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa iyong mga anak na ngayon ay nag-worship sa iyo in spirit and in truth. And also, Lord, we pray, ano man po yung need ng iyong mga anak ngayong umaga, katagpuin po ninyo kasi sa inyo po may katugunan. Whether it is need sa physical, emotional, spiritual, financial, or healing, Lord, sa iyo po lahat ng gagaling ang mabuting bagay. Kaya, Lord, kami nagpupuri sa iyo ngayong umaga. At sa time po na ito, Lord, ng worship, through, Lord, preaching and hearing of your word, we ask, Lord, give us understanding sa iyong word. Lord, give us ng heart na nauunawaan ang iyong mga salita and make our minds open upang aming, Lord, matanggap ang mga salita na nais mong ituro sa amin ngayong umaga. And Holy Spirit, take control sa kabuuan po ng time na ito and let the name of Jesus be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the book of John, in chapter 17, ito pong buong chapter na ito ay prayer ni Jesus. Prayer for His church. And babasahin po natin part lang or portion lang just sa chapter po na ito ng panalangin po ng Panginoon. Beginning in verse 20, it says, I am praying not only for these disciples, referring doon po sa kanyang unang mga alagad, doon sa kanyang mga apostles, but also for all who will ever believe in me through their message. So ang ipinalangin po ni Jesus o ipinapanalangin po niya by that time ay yung kanyang mga alagad. And also, ang lahat daw po ng tao na maniniwala o tatanggap sa message ng mabuting balita na dala ng kanyang mga apostles. In other words, kasama po tayo dito sa ipinagpray ni Jesus. Yung pong mga salita dito na all who will ever believe, hindi po ito lahat ng tao. Kundi yun lamang mga tao na makikinig, tatanggap ng mabuting balita at sasampalataya kay Jesus. Ito po yung pinagpray ni Jesus na ang sabi po niya, I pray that sila, lahat ng Hudyo at hindi Hudyo na believers ng Panginoon will all be one. Pinapanalangin ko na sila ay maging isa. Just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. So ito pong part na ito ay gusto ko pong tingnan muna natin bago ko po ituloy
yung part ng sinabi po ni Jesus in verse 21, you and I are one. Ikaw at ako ay iisa. At dito po nagkaroon ng iba't ibang mga interpretations, iba-ibang paliwanag o paniwala about God. Na kasi sabi ni Jesus, ikaw at ako ay iisa, kaya ang paniniwala ng iba, ang Father, si Jesus yun. Si Jesus, siya rin yung Father. Pero hindi po yun ang tinutukoy ng ating Panginoon. Kasi dyan din po sa verses ito, makikita natin paano ba ang Ama at Anak ay naging isa. At ang sabi po dyan ng ating Panginoon, because the Father was in Jesus and Jesus was in the Father, this is the ultimate union and relationship. Hindi po dahil si Jesus, siya din yung Father. Doon sa baptism of Jesus in water, na siya po ay after ng baptism, ang sabi po ng Bible, nagsalita ang Father God. Nagsalita at ang sabi, this is my beloved Son in whom I am well pleased. At the same time, bumaba ang Holy Spirit in the form of a dove kay Jesus Christ. So nandun po ang presence ng three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So pinapakita lang po dito na ang tinutukoy dito ni Jesus na ang Ama at siya ay isa, yung kanilang relasyon na ang Ama ay nasa kanya mismong katauhan at siya mismo ay nasa Ama. And sabi po ni Jesus, and may they be in us, tayo pong mga mananampalataya, tayo pong na kumikilala kay Jesus bilang ating Panginoon, ay mapasa Kanya so that ang purpose daw po na tayo ay maging isa ay so that the world, ano yung world? Ito pong mga tao na hindi mananampalataya, ang mga taong makasalanan will believe you sent me. And in verse 22, I have given them the glory you gave me so they may be one as we are one. Tayo pala ang church ay magiging isa sa magitan po ng glory daw na Kanyang ibinigay. Ano ba yung glory? Gusto ko pong bigyan na kaunti paliwanag kasi may sinabi din po si God in Isaiah chapter 42 verse 8, I am the Lord. Ako ang Panginoon. That is my name, the Lord. I will not give my glory to anyone else. Can I repeat that statement? Ang sabi ni Jesus, I will not give my glory to anyone else. Kanya lang yung glory na yon. Pero sabi dito ni Jesus in John 17, I have given them, I have given to my disciples, my glory. So anong tinutukoy? Ang tinutukoy po dito in Isaiah na glory ng Diyos na hindi niya ibinibigay kanina naman ay yung kanyang glory as the pre-existent God. Yung kanyang kaluwalhatian bilang Diyos, Kanya lang yun. Yung karangalan na para sa Diyos, Kanya lang po yun at hindi niya ibinibigay yung kanino man. At ang katugtong po niyan, nor share my praise with carved idols. Hindi ko ibinibigay ang aking papuri sa mga Diyos-Diyosan. Kanya lang po talaga ipapuri po na yan. So ang binabanggit po ni Jesus na glory in John 17 na ibinigay niya sa church para maging isa ay yung pong revelation of who He is. O who He was. Yun pong kapahayagan kung sino siya, ang Panginoon, ang Diyos. Marami pong tao ang hindi naniniwala kay Jesus na siya ay Diyos. Naniniwala siya na siya ay anak ng Diyos na namatay sa krus, pero hindi tinatanggap as the Lord of their lives. Pero yung mga tao pala na kinikilala si Jesus bilang Diyos, bilang Panginoon ng kanilang buhay, ito po yung nakatanggap ng glory ng Panginoon. That's why kinikilala nila ngayon ang Panginoon. The revelation kung sino siya. Yun po yung glory na Kanya ibigay. And also, ang glory na tinutukoy po dyan ay yung understanding of yung importance ng Kanyang ginawa do sa cross. The important understanding of what He has done on the cross. Marami pong tao, hindi pinahalagahan ang kamatayan o ang sinacrifice ni Jesus sa kanila. Alam nila si Jesus ay nagkatawang tao. Alam nila si Jesus ay sinaktan. Alam nila si Jesus ay namatay sa cross. Alam nila si Jesus ay inilibing, muling nabuhay. Pero ganun lang.
hindi nila ipinahahalagahan sa kanilang pamumuhay ang ginawa ni Jesus doon sa cross. So, itong nakatanggap daw ng glory, na ibinigyan ni Jesus ng glory para maging isa, ang church po na ito, naiintindihan nila kung bakit si Jesus namatay. That's why we have the Lord's Supper. Sa pagpartake po natin, kinikilala natin ang Jesus na namatay para po sa atin, para tayo magkaroon ng buhay. In verse 23, I am in them and you are in me. May they experience, so ang unang part ng prayer ni Jesus, ang church ay maging isa. Pag sinabi pong church, not the building, not the religion. Kaya pag sinabing church, kasi sa Tagalog yan ay iglesia ang nilagamit. Pag nagbabasa kayo ng Bible, ang English ang Bible, church, mababasa po nyo. At pag Tagalog ang Bible, iglesia po ang ginamit ng Tagalog. Ang tinutukoy po na church o iglesia, not the building, not the religion, tayong mga tao na sumasampalataya kay Jesus na nagkakatipon-tipon sa kanyang pangalan. We are the church. Tayo pong mga tao, ang church na tinutukoy sa Bible. So ang prayer ni Jesus sa church ay maging isa. To become one. And also, ayon po dyan, sa ating pong binasa, upang atin na pong ma-experience ang alin? Such perfect unity. Sabi mga perfect unity. Upang maranasan daw po natin yung ganap na pagkakaisa. At ano po yung purpose? Bakit gusto niya united ang church? That the world, sino yung world? Yung mga tao na nasa paligid natin, mga tao na nakakasalamuha natin, mga tao na walang kaugnayan pa sa Panginoon, mga tao nakakakilala at nakakakita sa atin, so that they will know that you sent me and that you love them as much as you love me. So ang tinutukoy dito ng ating Panginoon na napakahalaga po sa ating buhay na kapag ang church ay united, nagkakaisa, ang mga tao sa paligid natin maniniwala, totoo ang kanilang Diyos. Buhay nga, totoo nga ang Jesus na kanilang sinasamba at pinaglilingkuran. Pero kapag daw po ang church ay disunited, ang church ay naghihiwalayan, ang church ay nagkaawayan, ang church ay, may problema sa church, hindi magkasundo-sundo. Ang mga tao daw na gusto nating maabot, hindi sila maniniwala about Jesus. Kaya ang gusto niya, ang bawat isa sa atin, mga brothers and sisters ay united, nagkakaisa. Hallelujah. So sa ating relationship sa Panginoon, hindi sapat, mahalaga po ito hindi po sapat na tinanggap lang natin si Jesus. Mahalaga at napakahalaga ng pagtanggap natin kay Jesus dahil dito po ay nagkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Di po ang sabi ng John 1:12, ang sinamang samampalataya at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Pero hindi sapat na tayo ay tumanggap lang kay Jesus. Kailangan sa pagtanggap natin kay Jesus ay atin din pong isinusurrender ang ating sarili sa Kanya. Two-way relationship. Kaya po, may mga Christians, tinanggap na si Lord sa kanilang buhay as their Lord and Savior, pero hindi ka nagbabago ang buhay. Nasa kasalanan pa rin. Laging nag-church sa Christian church. Kinikilala si Jesus, pero hindi nagbabago ang buhay. Hindi makaalis sa kasalanan. Ano ang dahilan? Tinanggap ka si Jesus, pero hindi naman isinuko fully. Sabi mo nga word nito, fully. Yung sarili nila sa Panginoon. Pag tinanggap, once we accepted Jesus as our Lord, it means you are acknowledging His Lordship over your life. Kinikilala mo na siya na ang Panginoon. Kasi tinanggap mo siyang Panginoon, siya na ngayon ang Panginoon. Ano ibig sabihin pag si Jesus ay Lord ng ating buhay? He is now the master, the boss of our lives. Kaya pag tinanggap natin si Jesus as bilang ating Panginoon, pero ang nasusunod pa rin ay tayo at hindi ang Panginoon, hindi totoong si Jesus ay Panginoon natin. Ang Panginoon natin ay kung sino ang sinusunod natin.
Kaya pag may command ang Panginoon at ang ginagawa natin ay ang gusto natin, hindi ang command ng Lord, tayo ang Lord ng ating buhay, hindi si Jesus. Kaya ang nais ng Panginoon sa kanyang prayer para sa church na siya ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya. Hindi siya lang ang nasa atin, tapos tayo ay hindi nasa Panginoon. Kaya napakahalaga po na ang church ay nagkakaisa sa bagay po na ito. So unless we are one with Christ, hindi po tayo magkakaisa as a whole, as a church. Ano po? Pwedeng united po tayo sa ibang area ng buhay, pero sa iba ay hindi. Let me give you some examples. Halimbawa, nagbaba ang church ng gawa, meron tayong activity, meron tayong outing. Punta tayo sa swimming, punta tayo sa dagat, punta tayo sa magandang lugar. Tulad na pinuntahan ni G. Ni kanyang family. Tanay, Nung makita ko po ang pictures nila, sabi ko, parang familiar ako sa lugar na yon. Hindi ko po napuntahan, pero nakita ko na po may nag-vlog. Ang ganda po ng lugar. Di ba ang sarap pag pupunta ka sa ganitong mga lugar, sa pag may ganitong gawain, di ba? Sige, sama kami! Sama ako dyan! Minsan nga, hindi mo ini-invite, pipili, sasama ako dyan, di ba? Sige, maganda pupuntahan. Pero pag ang binaba ng church ay prayer meeting, or mag-DSR, maraming ayaw mag-join. Hindi nakikipag-unite. So ano po yung pinapakita po dito? So napakahalaga na sa kabuuan ang church ay united. Sabi mo nga, united. Ayan, dahil ito po ay mismong sa kapakinabangan po natin and also for the glory of our God. Kaya, iwasan po natin ng mga bagay na nagkukos ng disunity. Iwasan po natin ang mga bagay na nagkukos ng awayan. Huwag nating hawa. Yes, normal po na may tampuhan sa church. Normal po na tayo'y nasasaktan. Tayo po yung mga individuals na inaayos pa ng Panginoon. Pero huwag tayong manahan doon sa negativities, kundi pag may problema sa tulong ng Panginoon, ayusin po natin kaagad. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang diablo na siraan ang church. Kasi pag nasira daw po ang church, kapag ang church ay hindi nagkakasundo-sundo, kapag sa church ay may awayan, ano mangyayari? Ang sinabi ni Jesus kanina, ang mga tao sa paligid natin hindi maniniwala sa atin. Sasabihin na, mga plastic yan. Pag nasa church, ang babanal, paglabas naman, nag-aawayan. Kaya ito po ang prayer ng ating Panginoon sa bawat sa atin, tayo po ay maging isa. So, we need to have a teamwork with Jesus, and teamwork sa body of Christ. Sabihin mo nga ang word na ito, teamwork. Diba? Madalas ko ito nababasa, teamwork makes dream work. Napakahalaga po niya. Meron tayong pangitain, meron tayong pangarap. So, as a church, mahalaga ang teamwork para mangyari po yan. Alam po niyo, kahit po malakas ang isang team, pag walang teamwork, tatalunin yan ng mahinang team na may teamwork. So, ang bawat isa po sa atin ay part of the team. Tayo po church. Tayo po isang team. At ang bawat isa po sa atin ay part of the team. Kaya mahalagang tanungin po natin ang ating sarili, ano pa ang pwede kong ma-contribute sa team? Dahil ikaw ay part ng team, dahil kailangan ng teamwork, kailangan united. Ano ang pwede mong maging bahagi para ma-fulfill ang takbuhin, pangitain ng church? So we can reach our vision. Ano pa yung vision po natin? Lagi po natin binabanggit po yan. Yung ating 3M, 3N.
Marireach po natin yan, una, by the help of God. And secondly, by being united po tayo. By working together. By working as a team. Hindi po uubra na tayo gawa-gawang nag-iisa. Na po, hindi po uubra yung Lone Ranger sa church. We need each other and we need to be united. Can you say amen? Sabi ni Apostle Paul in Ephesians chapter 4, verse 3, make every effort to keep yourselves united in the Spirit. Pwede maulit mo yan? Ang command po dito, make every effort to keep yourselves, saan daw po? United in the Spirit. Dapat po tayo ay isa sa Espiritu. Yung Spirit po dyan ay capitalized, referring to the Holy Spirit. Hindi sa Spirit po natin. It means, mahalagang atin pong malaman ang naisin ng Holy Spirit sa buhay po natin at sa church. Alamin po natin kung ano ang gusto niya at ang nais niyang ginagawa po natin. So develop a good relationship with Him. Why? The Holy Spirit is God in us. The Holy Spirit is the person of God dwelling in us. The Holy Spirit is the God who is with us. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay suma sa atin? Ang Diyos ay kasama natin? Sige po, taas po ang kanang kamay. Naniniwala ang Diyos ay kasama po natin at suma sa atin. So paano natin kasama ang Diyos? Hindi naman natin nakikita ang Diyos. Kasama natin ang Diyos through the person of the Holy Spirit in us. Nasaan po ang Holy Spirit sa buhay mo? Can I ask that question again? Where is the Holy Spirit? Where is the Spirit of God in your life? Where is He? In heaven? Or somewhere else? Gusto ko pong makita po natin ito. Very simple po ito, pero napakahalaga po ito na ating naunawaan nasaan ang Holy Spirit. In the Old Testament, ang kasama ng bayan ng Diyos is the presence of the Father. In the New Testament, ang kasama ng bayan ng Diyos is the person of the Son, Jesus. And in these last days, nasa huling mga panahon po tayo, ang kasama po natin ngayon is the third person of the Trinity, the Holy Spirit. And after that, wala na. Judgment na, ang susunod po niyan. So where is the Holy Spirit now in your life? If you are a believer of Jesus, the Holy Spirit is in your heart, inside of your body. Kaya kasama mo lagi ang Diyos. Sino ba itong Diyos dito? Diyos na Creator. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na omnipotent. Diyos na omniscient. Diyos na omnipresent. Makapangyarihang lubos. Alam niya ang lahat ng bagay. Nasa lahat ng tao. Nasa iyo. Noong tinanggap mo si Jesus sa buhay mo as your Lord. Kapag naunawaan po natin na ang Holy Spirit ay nasa ating buhay, una, anong gagawin mo? Ang buhay mo, mamumuhay ka para sa Diyos. Hindi na para sa sarili mo. Pangalawa, iingatan mo ang katawan mong ito. Hindi mo yan sisirain sa iniinom mo, sa kinakain mo. Bakit? Tirahan na yan, bahay na yan ng Holy Spirit. Pag nauunawaan natin na nasa atin ang Holy Spirit. Now, let me give you some illustrations. Saan ba nabubuhay ang isda? Sa lupa o sa tubig? Pag inalis mo ang isda sa tubig, ano magiging reaction niyan? Magtatalo, magpupubiglas. Amen? Kasi
Hindi ko lang kung hindi siya makahinga pag wala sa tubig. Kailangan niya sa tubig. Yun ang kanyang buhay na sa tubig. Amen po ba? Kapag ang isang hayop o tao na hindi marunong lumangoy ay inulubog mo sa tubig, ano reaction niya? Magpipiglas. Kasi hindi siya pantubig. Amen po ba? Nasindihan po natin? So kapag ang isang Kristiyano na nasa kanya ang Holy Spirit, kapag siya ay nalagay sa isang sitwasyon ng kasalanan, paano siya mag-react? Wala lang, kalmado lang, nag-e-enjoy o pipiglas? Gusto ko bang makita mo ang iyong sarili sa bagay po na yan. Paano ka nag-react as a Christian, bilang nasa iyong Holy Spirit, paano ka nag-react kapag nasa sitwasyon ng temptation ng kasalanan? Umaayaw ka kasi nasa iyong Holy Spirit? O okay? O i-enjoy mo lang ang kasalanan? Sabi po ni Apostle Paul, dalhin ko po muna kayo dito in Galatians, chapter 5, verse 16 to 17. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Ano pong pamanhig ni Apostle Paul? Hayaan niyo ang banal na Espiritu, siya yung gumabay, siya yung manguna sa inyong buhay. Then, you won't be doing what your sinful nature craves. Pag sinabing sinful nature, ito po yung ating flesh. Ito po yung ating laman. Ito yung makasalanan po natin pagkatao. The sinful nature, ano daw po ang gusto niyan? Wants to do good. Tama? Ano daw po ang gusto ng sarili po natin? Ayon kay Apostle Paul. The sinful nature wants to do evil. Ini-enjoy niya ng kasalanan. Which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Yung Spirit sa'yo, gusto'y gumawa ng mabuti. Gusto mong mag-pray, gusto mong magbasa ng Bible, gusto mong umaattend sa church, and so on. Yun ang gusto ng Holy Spirit sa'yo. Pero yung sarili mo, mismo, yung flesh mo, gusto niya pleasure. Gusto niya kasalanan. Gusto niya kalayawan. Magkakontra daw. Ang gusto ng Holy Spirit ay opposite doon sa gusto ng flesh natin. Gusto ng Holy Spirit, mag-devotion po tayo, mag-pray, magbasa ng Bible. Ang gusto ng flesh natin, matulog, magpahinga, and so on. Hindi naman masamang matulog, hindi masamang magpahinga. Pero pag oras ng prayer, at time ng prayer, at doon mo tutulugan, time na magbasa ng Bible, time na nag-church, nakikinig ng preaching, tutulugan mo, yun ang flesh mo ngayon. Tingnan mga katabi mo, baka tulog na. Okay lang po matulog sa church. Kung ikay pagod na pagod. Pero mamimiss po nyo ang gustong gawin po ng Panginoon. So, para tayo maging one in the Spirit, kailangan po ay desisyonan natin na gawin o umpisahan po natin ang bagay na nais ng Holy Spirit po sa atin. I-desire po natin yan, i-initiate, gawin na po talaga natin, then may mga temptations, may mga struggles, so be persistent sa bagay po na yan, hanggang sa ito ay maging habit mo na. Halimbawa, balikan ko po yung devotion, yung ating
Sa unang araw ay tayo po ay nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, nagwo-worship. Yan po yung pag-devotion kay Lord. Okay, pag hindi mo talaga itang gawain, kasi yun ang flesh mo, ayaw niyan eh. Ayaw niyan, ang gusto ng flesh, kain. Ang gusto niya ay yung pang sariling kasiyahan. So, kailangan po ay laban po ito. Sabi mo nga, laban. Naglalaban sa sarili natin. Yung Holy Spirit, nag-iuudyok sa atin, nagawa ng tama. Yung flesh natin kumokontra. Kailangan natin mapagtagumpayan. Kailangan natin mag-submit sa dealings o sa promptings ng Holy Spirit upang ma-overcome po natin ang bagay na tayo po ay mag-grow at tayo po ay maging one with the Spirit. Hallelujah. So ang Holy Spirit, hindi po siya power of God in us lang. He is the person of God who is always with us and helping us to do what is right in the sight of God. So kailangan po natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. And next part po ng Ephesians 4:3, ang sabi po ni Apostle Paul, make every effort saan? To keep yourselves binding with peace with each other. Ano mo ibig sabihin? Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay nagsasama-samang may kapayapaan. Ano po ba ang sumisira sa kapayapaan natin as a church? Sama ng loob, galit, hinanakit, inggit, at iba pa. Hindi pagpapatawad. Yun po yung sumisira sa bond of peace natin together. Ayaw ng Panginoon na naghahari ang ganitong negative feelings sa kanyang church. So kailangan po natin tanggalin. Ay, ang tanong, paano? Pastor, hindi ko nga gusto kong mapatawad. Kahit napakasakit ang ginawa sa akin. Hindi ka mamagawa. Hindi maalis yung galit sa puso ko. Anong gagawin? Isang bagay. Isurrender mo yan sa Panginoon. Once na isinurrender mo yan, ibinigay mo yan sa Panginoon, ang Panginoon ang gagawa dyan at magugulat ka na lang sa magiging resulta niya. So tatlong important yung mga bagay for unity. Number 1, tinalaki na po natin the Spirit of God. At dyan po nag-start yan. Kailangan po natin ang Panginoon, ang Diyos mismo sa buhay po natin. Number 2, the love of God. Sabi mo nga, the love of God. Tingnan po natin ang Colossians saglit. In chapter 3, verse 12 to 14, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other, and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And in verse 14, oh, and over all these virtues, ano daw? Ano sabi? Put on love. Sabi mo nga, put on love. Which binds them all together in perfect unity. So yung po ay nag-unite talaga sa atin. Una, the Spirit of God in us. So without the Spirit of God, hindi talaga tayo magkakaisa, hindi tayo magkakasundo-sundo. At pangalawa, yun daw pong pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos ay unconditional. Ano ang ibig sabihin yan? Tayo po ay hindi na pina-unite ng Panginoon para maging isa lang ang ating opinions, isa lang ang ideas, isa lang ang mga explanations. No. Iba-iba ang ating attitudes. Iba-iba ang ating mga katangian. Iba-iba ang ating mga backgrounds. Hindi tayo magkakaisa sa bagay po na yan. Pero ang point po dito, sa kabila ng ating kaibahan sa isa't isa, sa kabila ng nakikita nating pangit na ugali ng iba, at nakikita nilang pangit na ugali sa atin, sa kabila ng bagay na yon, kung ang maghahari daw po ay ang pag-ibig ng Diyos. Makokoveran yung mga negativities sa buhay po natin. Tulad ng sabi sa Peter, love covers a multitude of sins.
tinatakpan ng pag-ibig ang maraming kasalanan. Kaya nakikita mo yung pangit na ugali ng iba, nakikita nila ang pangit na ugali sa'yo. Pag ang pag-ibig daw ng Diyos na naghari, hindi mo na pinapansin yung mali. Kahit nasaktan ka sa Kanya, nandiyan ka pa rin. Bakit? Nagkahari sa'yo ay ang pag-ibig ng Diyos. Yun daw ang nag-unite sa church. And third, the cross of Christ. Anong ibig sabihin nito? Magandang makita po natin ang kahalagahan sa buhay natin at sa church ng ginawa ni Jesus doon sa cross. Na kahit tayo may kanya-kanyang kaibahan, may kanya-kanyang mga ideas, pero ang titingnan po natin ay ang purpose ni Jesus doon sa cross para sa church. Tayo ay magiging isa. Hindi po maghahari yung nakikita nating pangit sa iba. Dahil nakikita natin ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa cross. Para sa iyo at para sa kanila. Unity doesn't mean uniformity. We are all unique individuals with different gifts, talents, ideas, perspectives, attitudes, tulad ng binanggit ko po kanina. Unity is about understanding and embracing our differences and using them for common good. So, ang unity pala is about working together for the glory of God despite our differences. Hindi mo hintayin, dapat yung ugali mo katulad ng ugali ko. Hindi po mangyayari yun. No? So, uunawain po natin na ganun siya. One time, na-invite po ako sa isang fellowship meeting ng mga halo-halo. May pastors, may mga common na mga tatay, leaders po sa church. Na-invite po ako sa Cavite. And then, hinanap ko po yung lugar, nakita ko din po. And then, doon po sa umpukan, kwentuhan lang, sabi nung isang, I think pastor po siya, kung doon nagkakamali. Ang sabi po niya, mas maganda meron tayong pinag-uusapan. Ano? Kasi nagkakahiyaan, hindi po kami magkakakilala eh. Ano? Na-invite lang po kami na isa doon. So, ito ang tanong. So, nagbigay po siya ng tanong, ganito. It's about the Bible. Yung Bible na Pinoy version, yata kung di ako nagkakamali. Yan po ay bagong version, ayon po sa lingwahe ng mga kabataan ngayon. Yan po yan. So, ang tanong ay, may nagsabi po na, ay, hindi ko tanggap yan, version na yan. Kasi, madami nang nabago na salita. Sabi naman ng isa, sa akin ginagamit ko yan, okay yan kasi nakaka-relate ako sa mga kabataan, sa mga lingwahe nila. And iba-iba pong paliwanag. So, para sa isa, pwede. Sa isa, hindi pwede. Iba-iba. At sabi mo nung nag-suggest, hindi, ganito ang gawin natin. Magrespetuhan tayo. Yan ang paniniwala mo, sa'yo okay yan. Sa kanya ay hindi. Di, hayaan mo siya na hindi okay. Ikaw naman, gano'n, itindihin mo yung kanyang paniniwala. So, sa ating magkakaiba-ibang opinyon, nagsasama pa rin tayo bilang isa at magkakasama tayong masaya. Yun po ang tinutukoy dito ni Jesus. Sa church, iba-iba ugali natin. Iba-iba ang background natin. Pero tayo pwedeng maging isa. Una, by the Spirit of God in us. Pangalawa, because of the love of God. And third, by what Jesus done on the cross. Pag doon po tayo nakatingin, magiging isa tayo. Gagawa tayong nagkakaisa, hindi nag-iisa, hindi kanya-kanya.
And Ecclesiastes chapter 4 verse 12, it says, a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken. In other words, kung mag-isa ka lang, pag nadapa ka, sinong magtatayo sa'yo? Pero kung dalawa kayo, kung tatlo kayo na magtutulungan, nakuha natin ang point? Yun po ang nais ng Panginoon sa church. Marami tayong dapat gawin. And, bago po ako magtapos, saan ba dapat united o unified ang church? Saan ba dapat nagkakaisa ang church? Not in opinions, not in suggestions, not in explanations, but in its purpose. Sabihin mo ka sa purpose. Sa layunin. So why do you think this church exists? Why do you think this church is in this place? At why, what do you think, or why, yes, what do you think the reason that you are here? So, ang dahilan kung bakit narito ang church na ito, at ang dahilan kung bakit ka narito, may plano si Lord. Sa'yo at sa bawat sa atin. Na dapat daw doon sa plano o gusto ng Panginoon na yon, doon tayo nagkakaisa. So, ano ang purpose ng church? Ano ang purpose mo na ikaw ay kabilang sa church? Jesus said in Matthew chapter 28, verses 18 to 20, Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Now, ito po ang tinatawag na Great Commission. Pakisabi mo nga salita nito, Great Commission. Para sa mga disciples po niya, sa lahat yung believers. Now, ibinigay ng Panginoon ito sa believers o sa church para gawin ng church na nagkakaisa. Pakisabi mo muli ang word nito, nagkakaisa. Hindi natin gagawing kanya-kanya lang tayo. O nag-iisa. So, ang purpose ng church, as it's been said several times na po, at nais kong banggitin muli, at ito po ay, ang unang nagpahayag po nito is si Ma'am Doreen, yung speaker po natin dati sa ating anniversary. At ang sabi po niya ay ganito, kung ang purpose ni Lord sa'yo, sa bawat isa sa atin, ay maligtas lang. Kung yun lang, ang plano ni Lord sa buhay mo, maligtas. At yun naman talaga ang gusto po natin. At ang pangarap na maligtas tayo, ay napunta po tayo ng langit. Sino po dito ang gustong maligtas at pupunta ng langit? Sige mo, taas po ang kanang kamay, baka mayroong ayaw. So gusto po natin lahat. Kung ang purpose daw ni Lord, tayo po ay maligtas lang, dapat, nung tayo ay na-born again, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, kinuha niya tayo. Tikok na tayo. Born again na ligtas na Kung yun lang, ang plano ni Lord sa tao, maligtas lang. Pero bakit hanggang ngayon, buhay pa tayo? Sino po dito ang matagal ng born again? Tagal, 100 years na. Ako po, na born again, 1984. May katagalan na po.
So after that time, hanggang ngayon, of course, buhay pa ako. So bakit hindi pa ako kinuha ni Lord? Na-aksidente ako ng matindi sa motor, buhay pa rin ako. May plano pa si Lord. At ganun sa bawat sa atin. So ang purpose ni Lord ay hindi lang maligtas tayo, kundi sa pamamagitan natin, maligtas din ang iba. Kaya ang command, go. Ano yung go? Hindi yung labas ka na dyan, hindi yun. Ang go po dyan, mag-evangelize ka. I-share mo si Jesus sa iba, sa mga kaibigan mo. Ibahagi mo ang mabuting balita sa mga kakilala mo, sa mga kasamahan mo. Yan ang command. Kung walang nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos, nasaan ka ngayon? Alam po niyo, pag binabalikan ko yan, sorry po, nag-exceed na naman po ako sa time. Pag binabalikan ko po yung part na yan, kung walang nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos, nasaan na kaya ako? So may mga taong naghihintay na maligtas sa pamamagitan mo. Through you. Baka kaya ka inilagay ng Lord sa trabaho mo, o kaya ka nakatira sa lugar mo para maligtas yung mga tao na nandun. May purpose si Lord sa lahat ng bagay na inaalaw niya na mangyari sa ating buhay. May dahilan. At ang unang dahilan, maabot sila ng salita ng Diyos at maligtas. And then, anong command ni Lord? Make disciples. Kaya yung ating pong pangitain, nandyan po yan yung go, nangangaluluwa, yan po yun. And then sunod, nangangalaga, yun po yung making disciples. So paano po tayo mag-go and make disciples? Dapat daw po ay nagkakaisa. At paano tayo mangyayari na nagkakaisa? Kailangan natin ng buhay na malinis, maayos, at maganda. Yun po yung ating 3M vision. Hango po yan sa Great Commission ng Panginoon sa church. So unity happens when we focus on who we believe in rather than on what we believe in. Ano bang ibig sabihin yan? Isa po ang ating sinasampalatayanan, ang Panginoong Jesus. Ngunit iba-iba ang ating pinaniniwalaan. So we need to be united for us to win people to Christ. At ito po ang last kong gustong sabihin po sa inyo ngayong umaga sa ating extended message. Kung napapadalas po ang overtime ko ngayon sa preaching. Our unity or disunity. Meron bang word na disunity? So ulitin ko po yun. Our unity or disunity as a church is our testimony to the world patungkol kay Jesus. Tulad ng sabi niya kanina, prayer ni Jesus sa John 17, ang prayer niya, ang church ay maging isa o nagkakaisa para ang mga tao maniwala about Jesus. Pero pag ang church may alitan, naghihiwalayan, nagkakagulo, sira ang patotoo about Jesus. Kaya ang prayer ni Jesus sa kanyang beloved church, which is His body, may they be one as He and the Father are one. Tayo po'y manalangin. Father, after this medyo long preaching of your word,
At tulad po ng prayer ni Jesus para sa amin na kami po ay maging isa. Nagkakaisa. Hindi po kanya-kanya-kanya, hindi nag-iisa. Tulungan mo po kami na mangyari ito sa church na ito. At sa loob po ng buwan na ito, ng November, ito po ang aming tatalakayin, nagkakaisa. So Lord, please, gawin mo pong, o buksan mo ang aming isip at puso sa naisin mong ito for your church. Malapit ka nang bumalik at ang babalikan mong church ay church na hindi watak-watak, hindi nagkakagulo, kundi nagkakaisa. At gawin mo po ang church nito, kabilang po doon sa nagkaroon ng kaganapan ang prayer mo na maging isa. So Lord, hindi po ito mangyayari na kami lang ito. Kailangan po namin ang iyong Espiritu. Kailangan namin, Lord, ang iyong pag-ibig. At kailangan namin, Panginoon, ang finished work ni Jesus doon sa cross. Father, bless your people. Ano man po ang kanilang sitwasyon today, ano man ang need nila today, katagpuin po ninyo. Sa iyo po may katugunan, may nangangailangan, Lord, ng kalakasan, strengthen mo. Meron nangangailangan ng kagalingan, maging nandito po in person or online, abutin po ni Diyos, bigyan ng kagalingan. Nangangailangan, Panginoon, financial, tugunan po ninyo ang financial na pangangailangan. Lord, nasa kasalanan ngayon ang iyong anak, tulungan mo po, Lord, na makalaya dito at mamuhay doon sa kabanalan ayon sa nais na iyong Espiritu. Bless your people, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, praise the Lord. Supposedly, mayroon po tayong small groupings, pero ilalagpasan po muna natin itong today. And tayo po dadako ngayon sa ating pagtanggap sa ating banal na hapunan. And may I request po ang ilan sa ating mga leaders para po sa distribution of the elements of the communion.
Okay, so please, tayo po tayong lahat at sama-sama po natin, sabay-sabay po natin pag-partake nito, papakita din po natin ng ating pagkakaisa. Ayon po sa 1 Corinthians, basahin po natin in chapter 11. Ito po ang sabi ni Apostle Paul in verses 23 to 24. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Tanggapin po natin ang tinapay. And in verse 25, it says, "In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it.'" Inumin mo natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, pasalamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, Lord! Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kagalingan at sa marami pang mabuting bagay. Lord, dahil doon sa iyong binayaran. Salamat, Lord, sa sinacrifice mong buhay para magkaroon kami ng buhay. Sa iyo po ang lahat ng glory. Hallelujah. Amen and amen. Praise God, praise God. Sige po, kayo po muna yung makakaupo at tayo po ay dadako ngayon sa ating pagbibigay sa Panginoon. May I call Brother Nick? Amen. So yan po, habang tayo po ay nag-ngolekta ng cups, kanina po umaga, habang ako po ay nag-prepare ng lunch para sa mga anak ko po, nakikinig po ako ng Christian songs, praise and worship. So, napasadahan po yung the goodness of God. So, para akong nagkaroon po ng impact sa akin at that time, while I was cooking, yung pong goodness of God. Especially yung lines na, "All my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good." Di po ba, no? Ang sarap pong pakinggan. Lahat po tayo nagde-declare, pinoproclaim natin, God has been faithful to us. God has been so good to us. Sa isang relationship po, kailangan po ay give and take. Sinabi po kanina ni Pastor, symbiotic. Both are benefited. Meron din pong may reciprocity. Pagka binigyan ka, magbibigay ka rin. Parang ganun po yun, Ngayon, tingnan po natin itong verse na to. Sa Mark 12:30, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." Kanina po, nung pinapakinggan ko nga, sabi ko, "Lord, you have been so faithful, you have been so good. Pero, naibabalik ko ba sa iyo? In many areas of my life, have I been 100% na naibabalik ko sa iyo yung karapat-dapat na ibalik sa iyo. Sa pagbibigay, sa pagbabasa, sa pag-pray, sa pag-share ng word mo. Siguro, Lord, 20% lang eh. Maaari sa pagbibigay, hindi siguro ganun din ka faithful. Pero Lord, you have been so good. You have been so faithful to me. Parang, pag po tayo hindi nagkakaroon ng guilt feelings, parang parang ang pangit kasi hindi ka tinatablan. Ibig sabihin, baliwala sa'yo. Pero pag tinatablan tayo, nagkakaroon tayo ng guilt feelings sa binibigay sa atin ng Diyos at hindi po tayo nagbabalik sa Kanya,
parang ang hirap po, masakit para sa Diyos kasi He has been doing everything He can para po sa ating provision, sa lahat ng ating kalusugan, pero we have not been giving the best of us para po sa Kanya. So this time po, start na po tayo magbigay ng tama para sa Kanya at bigay din natin ang buong buhay po natin para sa Kanya. Amen. Let's pray. Father God, we're so grateful and thankful again sa iyo for being so faithful and good, Lord God. Teach us, Lord God, to be faithful to you, to give what is yours, Lord God, in the right amount, Panginoon ko. Hindi lamang po yung sa pananalapi, kundi yung aming buhay. Buhay na binigay mo sa amin, ibabalik din namin sa iyo sa pamamagitan ng pag-serve namin sa iyo at pagmamahal namin sa iyo. Thank you so much. This we pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po tayong lahat and atin pong tanggapin ang benediction, buhat po sa salita ng ating Panginoon. By the way, sa lahat po ng ating workers, wala po munang workers meeting this afternoon. Okay, praise the Lord. Sige po, extend po natin ang ating kanang kamay. Tanggapin po natin may pananampalataya ang salita ng Diyos. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. At lahat po tayo magsabi ng Amen! And to God be the glory. Maraming salamat po.